So ayan mga kabiyahe, good day, it's Monday. So for today's video, pupunta tayo ngayon sa First Gen 3. So check natin yung status ng bahay na kinuha namin. So dala ko ngayon yung letter of commitment na galing sa main office na kinuha ko sa Makati. So i-confirm ko lang kung talagang galing doon sa engineering nila dun sa loob ng subdivision yung commitment letter. So gusto ko rin makita yung progress nung subdivision, kung ano na itsura ng unit natin. So hopefully makapasok tayo sa loob. So praying na makapasok tayo. So yeah. So right now dito na ako sa may bandang Imo. So 34 minutes na lang, malapit na ako. So update ko kayo later. So let's go. Alright, dito tayo ngayon sa may Mayor's Drive. So estimated time mga 8 minutes na, nandun na tayo sa may Gen 3 first. So kanina maulan doon sa may part ng Taguig. So banda dito sa pagpasok ko sa Cavite, good thing maaraw na siya. So in case makapasok tayo doon sa loob ng first subdivision, hindi tayo problema kung magkukuha tayo ng pictures or ng videos. Yan. So stay tuned lang, and medyo malapit na. So yan mga kabe, after natin sa Mayor's Drive, bandang dulo meron lang ditong malubak na part. So hindi pa to totally nasisemento. And dito I think meron din bandang kaliwa, bandang kanan may gagawin subdivision dyan in the future. And dito tayo sa bandang kanan, kakaliwa pala tayo. So last time na nagpunta kami dito is month ng June, same year pa rin, 2025. So 4 months na yung lumipas. So siguro naman may progress na doon sa unit na ginawa natin. Hopefully meron ng progress, kasi ang based doon sa commitment letter na nakuha natin from the head office is February 28, 2026 yung turnover ng unit. So ilang months na lang din from now on. So anong month na ngayon? November na, December, January, February. So almost 3 months na lang. So gusto natin malaman kung ano na yung progress ng unit, and kung kaya bang ma-hit sa target. So kung hindi naman kaya, magkakaroon na kami ng actions na gagawin, kasi sobrang tagal na ito 3 years na kami actually waiting sa unit na to. Nakailang delays na rin ng turnover. So paulit-ulit lang kaming pupunta, paulit-ulit kami nagko-complain. So this time kasi siguro panahon na para gumawa kami ng actions, if ever na pagdating ng February 2026 wala pa ring turnover na maganap, doon na kami magde-demand ng malaki. It's either gagawa kami ng legal actions o refund, hihingi kami ng compensation, whatsoever, kung ano yung much better na magiging step na gagawin namin. So ayan, malapit na tayo, mga 3 minutes na lang. Dito may McDo na malapit, ginagawa na, coming soon. So good thing talaga na umaraw ngayon. So kanina kasi masama yung weather, kasi based sa forecast is may parating daw na bagyo. So may mga part ng
lugar ng bansa na walang pasok, and hindi natin masabi kung lalakas ba siya or liliis ba siya pag naglandfall sa bansa natin. So ayan, malapit na tayo, 1 minute na lang. Manors Golden Horizon Phase 2 coming soon din. So ito na nga, finally nakarating na rin tayo dito sa First Gen 3. So ito siya. Yan. Hanap lang tayo ng parking and then papasok ako sa loob ng office ng turnover team. Siguro dito na lang ako sa gilid. May space naman. Siguro dito. So ayun na mga kabiyahe, nakausap ko na yung sa turnover team. Based do sa pag-uusap namin, confirm naman na galing sa kanila yung commitment letter na nakuha ko sa main office do sa may Makati. And sabi naman, actually wala yung pinaka-head nila sa turnover. So ipo-forward na lang nila yung information na sinabi ko about sa commitment letter na pinakita ko sa kanila ngayon. So kakausapin ko lang daw through Viber yung head ng turnover team. So malalaman kung kaya ba na matapos until February or ma-extend ba ulit. And then sabi ko dun sa nakausap ko ngayon na assistant or secretary na kapag hindi na tapos sa commitment date or month yung turnover, is magagawa kami ng legal action or magdedemand na kami ng compensation about sa mga delays na nangyari. Kasi almost 3 years na to na waiting kami sa unit. So bali ito pala yung nakuha naming unit. So yan yung itsura, yan yung sample. So ganyan na ganyan yung hopefully tatayo na unit namin doon sa phase 3 na nakuha namin.
Ayan. So napasok namin yan dati, and ayun, pinapakita ko lang sa inyo na ganyan yung itsura niya. So ayan, hindi rin ako pinayagan na makapasok kasi ang allowed lang daw na makapasok sa unit na kinuha namin is yung actual turnover date tinatawag, or yung kasama na rin doon yung inspection. So doon malalaman kung may mga dapat bang concern sa unit na naitayo after magawa or makomplete yung unit, kung may dapat bang i-contest or may mga sira, may mga leakages or may mga crack sa wallings. That's the time na dapat doon ka i-forward mo sa kanila yung concern mo. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. So babalik na lang din ako sa other time kasi pauwi na ako, malayo pa yung pinanggalingan ko, sa Taguig pa ako nang galing. So ayan guys, yun lang yung update na ibibigay ko sa unit na nakuha namin dito sa Gentry First Park. So ayan. So yun na nga mga kabiyahe, after ko pumunta doon sa office ng turnover, so nabigay ko naman yung details na about sa nakuha namin unit, kung ano yung magiging progress. So eventually hindi tayo nakapasok sa loob kasi nga mahigpit daw nilang pinagbabawal yun, and then ang pagpasok lang daw sa loob is yung actual turnover day or yung inspection day before ibigay sa atin o matransfer sa atin yung unit. And marami pa akong tanong na gusto malaman about dun sa bahay na kinuha namin. So baka bumalik ulit ako as soon as possible kasi gusto ko rin makausap yung head ng turnover nila. So yun lang yung mabibigyang update. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Gentry Parks, at sa mga kapwa namin na homeowners na hindi pa rin turn over sa kanila yung unit, or gusto nyo magkaroon ng update, I suggest na kuha kayo ng commitment letter na galing sa main office para yung pinanghahawakan kayo na katibayan na masusunod yung turnover date or yung month na naipangako nila sa inyo. And to confirm that, pumunta rin kayo dito sa site sa Gentry mismo para ma-acknowledge nila yung letter na sa kanila nga nanggaling, and humingi rin kayo ng picture or katibayan na merong progress doon sa unit nyo. And yun lang yung mga importanteng sasuggest ko sa inyo is kayo na mismo yung mag-update at mag-follow up. Hindi kasi sila yung nagpa-follow up sa atin hindi nila nagagawa yon. So tayo na lang po gumawa ng hakbang para malaman natin yung status ng kinuha natin unit sa kanila. So yun lang. Thanks for watching, and please subscribe at Biyahe Ko To Vlog.